Good day everyone. So today what we're going to tackle about is the topic on the strength of materials, which is all about bending. So we are tasked to solve this problem given with a figure one. Figure one. So here is the direction. So it says here that we have to draw the shear and moment diagram for figure number one. So here is the figure number one. So before everything else, let us name the loadings, reactions, and all of the necessary components of this diagram. So, since this is a point load, let us label it as P. Okay, so next one, we have here our distributed load, uniform distributed load. So, we could call it as W sample. So, we have the length here. Okay. So, let us label it as N. Okay. Then, what else ang nakikita natin dito na kailangan natin lagyan ng mga components? So, we have the arrows, yung mga arrows natin, which is essential for us to solve the problem. So, since we have here the support, we have roller, and we have the pin. So, yung roller, paano nga siya nag-react? So, normal force siya, meaning pataas, kasi doon nakapatong yung ating object or yung beam natin. So, let us name it as AY. And so, the next one, dito sa kabila, we have here a pin. So, paano nga ba ang reactions ni pin? So, ang pin natin, we have also a force, which we can name it as BY naman. Then, it also has a horizontal force, and which we can call Bx. But then, this force or this Bx is not really essential for us to consider in this problem since we are only looking for the shear and the moment. So when we say shear, ito yung ating vertical component or yung ating vertical forces na nag-act sa isang object. While moment, it is the reaction that causes the material to behave an unusual or an unexpected behavior. So just like bending, it is one of the example of the causes of moment. Okay, so ayan, meron na tayong mga reactions. So the first thing to do is mahanap natin yung ating initial point sa shear. Kasi when we say shear and moment diagram, kinakailangan natin dyan na initial point, midpoint, and all of the other coordinates na kakailanganin natin para ma-fulfill yung ating diagram or para magkaroon tayo ng sloping and para makita natin kung paano nagbe-behave yung shear and yung moment natin sa sa mga reactions na nag-act sa isang object. So, next natin gagawin, we can solve the initial point of shear by using this support reaction. So, ito yung support reactions natin, the AY and BY. So, let us solve it here na lang sa kabilang side. So, this one is for the support reactions. So, let us just... Okay, so support reactions, we can do moment of A. So, since pwede siguro iba dyan. So, since ang team, diba, hindi naman siya nagkakaroon ng moment of action. But then, our goal is to identify or to determine the value of By. We can still do the solution of moment at A. Diba? So, we can have solution moment at A. So, ano gagawin natin dito? So, ito, is counter is equal to clockwise. So, yung counter natin is equal to clockwise. So, ano yung mga counter natin? So, dito tayo mag-counter iyan. Si BY, counter siya. Kasi paganda yung punta niya kay AY. Okay? So, si BY natin, we can have BY, and then, saan natin i-multiply si BY? Sa distance. So, our distance was L. And then, dire-diretso lang tayo.
alam na naman natin pagkuha ng moment. So we have here P. Ito yung P natin. So inequate natin siya kasi magiging clockwise na yung ikot na papunta dito. Okay? So P times natin siya kay L over 2. Ayan. And then, add natin siya. Another for our WO or yung ating distributed load. And then, we have WO times natin kay L para makuha natin yung kanyang loading. So, we have WOL. Then, times natin siya sa distance. We can have the distance by dividing the L into 2. Kasi, laging nasa centroid natin yung kung saan laging sa centroid naka-up yung ating distributed load. Okay? So, ang centroid natin will be L over 2. Ayan. So, L over 2. What do we need to do here? We can isolate L by dividing both sides into L. Okay? So, makancel na natin yung mga dapat i-cancel. Then, we'll have dy is equal to P plus WO L over 2. Ayan. So, we already have the value for our dy. Ano? So, kailangan pa ba natin i-compute si AY? Well, if gusto niya i-compute, we're free. But then, as we have asymmetrical distributed, we have asymmetrical, symmetrical figure, it could be assumed here na yung value ni BY is also equal to AY. So, lagyan na natin dito na equal din siya kay AY. Ayan, para hindi tayo narito. So, we can now identify this as our, we are now going to proceed to our shear equations. So, before that, what we have to do is to make a free body diagram for the both side of this figure. So, bakit po kailangan pa natin gumawa ng free body diagram? It is because magkakaroon po tayo ng cut sa ating figure. So, saan po tayo magkakat? So, when we say shear, di ba? Ang shear po is, ang cut niya daw is diagonal. So, ang cut natin dito is, it could be like this. Okay? So, ito po yung ating cut. And then, since ganito yung cut natin, we can have our free body diagram. So, let us label this as our shear equations lang na kasi this will be essential for our shear equations. So, ating free body diagram. And so, proceed tayo. We'll have our free body diagram for the left side. So, ito yung left side natin and this one is the right side. So, left side natin, it's going to be represented as the beam. And then, we have our reactions. So, lagay lang din natin yung reactions natin. We have here our AY. And then we have here our distributed load. So, yung distributed load natin, hindi na siya WO kasi hati na siya. So, let's consider this as WO. And then, after that, ano mangyayari dito? Lalabas na yung mga internal forces natin. So, we have here our vertical and our moment. Okay? And then, our distance. So, distance natin, we can represent this as X. X na lang natin. Or, would be also equal to L over 2. Since we're going to divide it naman. Okay? So, ayan. L over 2. And then, okay na tayo sa ating left side. Let us now proceed to our right side. So, ito again ang left, ano? Lagyan natin dito na L. So, right tama dito. And then, for the right side, R. Ayan. So, we have here our beam. So, next, ang ating mga distributed load. Lagyan natin. And then, ang ating reaction, yung dito, dy. And then, ang ating internal length, lagyan siya na. So, ano pang kulang? May kulang pa ito dito. As per what you can see, kulang natin is yung P. Kasi as you can see, sa ating hati
It's diagonal, ano? Dito siya nahagip. Diba? Dito nahagip si P sa right side natin. So, ang P natin dito, nag-a-act sa gitna. Pantay lang natin siya dito. So, dito ang ating P or yung ating point load. Ngayon, we can also represent this distance as x din. X. Ayan. So, same lang naman siya. L is equal to L over 2 is equal to x. So, next natin, we can now proceed sa ating summation of forces. So, para makuha natin ang left side ng ating diagram ng shear. So, ano nga ba itsura muna ng diagram? Ano? I-plot muna natin dito yung itsura ng ating shear diagram para ma-enlighten tayo. So, ito ang ating diagram. Maglagay natin tayo dito ng graph natin. We have here our shear. Ay, symbol na lang natin. V and M diagram. Okay? So, this is the end of diagram. It is the shear and moment diagram. Okay? And so, next, for our shear and moment diagram, drawing lang ulit natin to na or pwede natin siyang i-copy. So, copy lang natin yan. Ayan, so, ito ang ating diagram. Palakin natin siya ng konti. Ayan. So, as you can see, ganun lang din. Nasa taas po yung ating pinaka-diagram ng yung figure natin rather. And then, sa ilalim nito, lalagay na po natin yung linya para sa shear diagram. So, ito po ang ating linya for our shear diagram. So, let us call this as VP. Let us label ID. And then, we have our M or the moment. So, ganyan po yung itsura ng shear and moment diagram kapag wala pa siyang nakaplot ng mga coordinates. So, later on, as we go on to our solutions, mapifill in na yan yung ating diagram. Lagyan na natin ang coordinates yun. For now, let us proceed sa ating axis load. So, since ang kaibahan nito sa mga other examples natin is meron tayong given na point load. So, dito, hinatin na natin both sides, and by paghati natin both sides, meaning, magkakaroon tayo dito ng solving for the equations of both sides din. Kasi, para makonsider natin paano nagbe-behave yung other side and then the other side as well. Kasi, yung point load natin is nasa gitna. But if the point load is here, then, that is just the same thing, kung ano lang i-consider natin, is laging, kapag may point load tayo, kapag nag-cut tayo, dapat makonsider lahat ng mga reactions and then the loads na given sa atin. So, dapat, both sides, gagawa natin ng equation para makonsider ang behavior ng ating diagram. So, for the left side muna tayo. Left side ng ating shear equation. So, lagyan natin dito left side. Ayan, parang hindi tama dito. And then, so, ang left side natin, i-analyze muna natin ito, no? So, since ito si X, so, dapat yung V natin, di ba? Ito yung V. So, dapat si V, yung value niya is, yung value ni V ay makuha natin through summation of forces. But then, we also have to consider itong ating distance. So, paano natin gagawin yan? I-analyze natin. Yung distance natin na L over 2. So, meaning yung X dapat maging mas mababa siya kay L over 2. Meaning, hindi siya dapat lalampas kay L over 2, but also, magiging equal siya or less than kay 0 para ma-achieve natin ang right slope ng ating diagram, okay? So, we can have ranging here. So, pwede tayo mag-range para hindi tayo So, 0 must be less than or equal to X, and X must be less than L over 2. Ayan. Well, it could be equal then.
But since kinat natin siya diagonally, let us just assume this, okay? So, if gamay nyo na naman to, pwedeng hindi nyo na to i-consider itong pag-rearrange kasi this will just serve as a guide if beginner yung ating gagawin, if bago pa lang tayo dito sa ating pinag-aaralan. So, we can have V by having the summation of forces natin kay Y. Okay? So, let's just have downward is equal to upward. So, ayan, dire-diretso na lang tayo, no? Ito lang i-consider natin dyan. Sulat ko lang kasi alam na naman natin to kasi it's also in the process of, or it is also the scope of our static of rigid bodies. So, dire-diretso na lang natin yan. We have to be, and then transpose lang natin. We will have V. We'll have V is equal to AY. Yung AY natin, i-minus natin kay WX. Ayan. So, ito po yung ating equation. But, we also need to substitute the value of AY. So, ano ang value ni AY? Balik tayo. Sabi dito, si AY ay equal kay BY, which is P plus WOL over 2. Okay? So, rewrite lang natin siya. So, we'll have V is equal to P plus WOL over 2 minus WX. Ayan. Okay, so meron na tayong shear equation for the left side. So, pwede natin siya pangalanan as anong pwede natin? Ayan, ito na lang. Itong ating yan, so next tayo. After ng left side natin, pwede din tayong mag-consider ng ating before midpoint na coordinate y. Kasi, hinatingan natin siya sa dalawa. So, we can have here x is equal to L over 2. Since, i-consider natin yung midpoint, ano? So, yung midpoint natin, lagay lang natin dito yung ating isasolve. So, let us just label this as before midpoint. Midpoint. Ayan. So, we can substitute x to L over 2. Ano? So, bakit? Ito siya. Kasi yung gitna yung hanapin natin. So, later on, makikita nyo kung bakit essential yung mga sinosolve natin kapag pinlat na natin siya sa diagram. Kapag kasi pinlat ko na siya agad sa diagram, magugulo yung utak natin agad kasi parang hindi agad natin ma-figure out kung ano yung kailangan natin mabuo dito. So, dapat magamay natin kung paano natin lalaruin or kung paano tumatakbo yung equations and each and every solution or and each and every situations na nakikita natin sa isang diagram. So, we have here V is equal to P plus WOL over 2. And then, anong gagawin natin? I-substitute W times L over 2. Ayan. So, after that, makikita na may makakancel mo. So, makakancel dito si WL. Ayan. So, dahil nakancel siya, anong matitira sa atin? So, we will have V is equal to P over 2. Ano? P over 2. So, this one will serve as our midpoint. Okay? So, before midpoint natin yan, i-consider. Okay. Next, ito
ito yung ating before midpoint. So, ayan. I-box na lang din natin siya para hindi tayo ito. We can name it as our point load kasi dito nag-behave yung ating point, diba? Sa gitna nag-behave yung ating point. Yan, nakita niyo naman dito. Nasa gitna yung point natin. So, pwede natin i-label to as point load. P-load na lang. P-load. Jump. So, bakit jump? It's because, diba, sabi sa atin, kapag abrupt, lagi is sa mga point load lang. Nagkakaroon ng jump, abrupt, or jumped. Okay? So, since positive is considered as tumaas siya or nag-jump siya. Jump point. Okay? Ayan. So, dito, pwede na natin siyang i-plot. Kasi meron na tayong, what do we have? Meron na tayong coordinates or meron na tayong mga point na nag-gather. So, what do we have here? Meron na tayo nito and meron na rin tayo nito. Now, paano natin siya ipa-plot? So, we can have this color. What color? Yung makikita natin. Ito na lang. So, let's say, ito ang ating first. What's our first equation again? This one. What's our initial point? So, ang ilalagay natin dito is our initial point. So, balik tayo dito. Pwede natin siyang i-plot din, ano? So, we have here our P plus WOL over 2. Okay. So, plot natin siya dito. So, let's say, 1 over 2 siya. Since we don't have values, let us consider this as mas mataas siya kaysa sa 0. Ano? So, halimbawa, dito siya. Kasi, wala pa siyang value. So, mas mataas na lang siya sa 0. Kasi dito yung 0 natin. So, mas mataas. We could place it here. Let's just use this one para malaki yung point natin. Ayan. It could be here. Ayan. And then, okay na tayo dito. Na-plot na natin siya. So, again, ano to? This one. Okay. And then, next one, we can also line it para makita natin na dito siya nagsimula. Ayan. Next plot natin, yung ating other point. Ito, yung ating vertical equation 1 or yung ating shear equation 1. So, it says here that it is P plus WOL over 2 minus WX. So, paano natin malaman yung behavior niya kung pataas or pababa ba siya? I-depend lang natin siya dito sa nauna natin. So, sabi dito, si AY or yung P plus WOL over 2 natin, dito sa kabila, nag-minus na tayo. So, anong assumption natin dyan? Kasi nag-minus na tayo. Meaning, mas bumaba siya. Mas bumaba yung value, no? So, pwede natin siyang ilagay dito. So, ito yung midpoint. I-mark ko lang yung midpoint. Okay? Ayan. So, next, ano daw? V. So, mas mababa siya. Let's say here. Nandito siya. Ayan. So, next is yung ating, okay na tayo dito. Okay na tayo dito, no? Next naman natin is yung ating P over 2. Or yung ating midpoint. So again, baka malito kayo kung bakit before midpoint yung sinabi ko dito. It is because ang hati po natin ay diagonal and hypothetically, ang ginagamit natin is L over 2 because that is the straight proportion para sa ating P. Ano po? Doon natin nililabel siya. Tapos, P over 2. When we say P over 2, meaning it is not equal to 0 na naman. Diba? So, P over 2, let us assume, dahil dito sa kabila, gawin ulit natin basis yung initial point natin. So, dito. So, we have here, may plus siya, no? So, dito, walang plus. P over 2 lang siya. So, meaning, alin mas malaki? Mas malaki ito. And then, kung i-compare naman natin siya dito, mas malaki pa rin ito kumpara dito. Kasi, may na-add dito. Although, may na-minus, but then,
wala po tayong na-add dito na value. So, meaning mas mababa siya compare dito sa dalawa nating point. So, let's say, dahil midpoint siya, dito dapat siya nakatapat. And then, hindi siya equal to 0. So, taas-taasan natin siya. Ayan. So, by that, pwede na po natin i-connect yung ating mga dots or yung ating mga point. So, i-connect natin siya, Sorry if di siya masyadong straight, but it has to be straight kapag kayo yung nag-graph. So, connect natin siya dito sa midpoint. Ayan. So, something you have to know when we are doing a vertical diagram, and especially this figure is symmetrical, meaning the other side or the other side of the diagram, which is this side, must be the same, must behave the same to the other side of the vertical diagram. So meaning, ito, kung paganto siya, kabaliktaran lang po nito yung magiging itsura. It could be like this, dito sa kabila. So, if gamay niya na yung pag-solve, pwedeng ganyan na yung irekta, ganyan niya na yung drawing. But then, if hindi pa, you need to solve for the other equations para ma-plot din natin siya. And for formality, kailangan natin siyang isolve dito sa ating solution. So, ayan. Solve muna tayo. So, after midpoint or at the middle, balik tayo, no? Kasi, kailangan natin ma-solve yung drop. Na-solve na natin yung drop ni middle or yung updrap ni middle. So, kailangan natin mapatunayan na nag-drop siya. Kasi, di ba, kailangan bumaba siya or mag-negative siya para malaman natin na magsa-same behavior siya. And then next, is dapat gumanito siya. And then, dapat mas bumaba pa yung value nung ating point dito. And so, ang goal natin is lahat ng value na to, mababa siya within the same behavior. Okay? So, dito tayo at the middle. Depending after middle, or at the midpoint, or the maximum. Okay? Sabi natin slash max. So, dito naman, hindi na natin papahabain sa middle, no? Kasi dito din tayo mag-undergo. So, magiging equal din siya kay P over 2. So, irekta na natin siya. V is equal to P over 2. And then, i-minus natin siya kanina. Kay P. So, if nagtataka po kayo, bakit nagkaroon ng minus P dito? Eh, dito naman wala. Kasi nga, ito po kanina is before midpoint. And again, nasa middle na po tayo. After midpoint tayong i-consider natin. And sabi natin, sa pagkat natin diagonally, saan po nahagip ang ating P? It is on the right side. Okay? So, kaya nagkaroon na po tayo dito ng P. So, this one, para hindi kayo malito, dito na po sa after ng jump natin, ikinoconsider na po natin yung mga nasa right side. Or yung hagip natin na point. Below. Okay? So, magiging sagot lang po dito is V is equal to negative P over 2. Okay. So, ano na po ang pinapatunayan nito? Meaning, na-achieve po o napatunayan natin na yung vertical point natin ay nag-negative lang. So, when we say nag-negative lang, meaning nag-drop siya. So, ilabel natin siya as P natin siya. May point below. Ayan. So, meaning, bumaba lang siya dito, no? I-plot na natin para hindi tayo dito. Okay? So, bumaba siya, we have to maintain same distance again kasi nag-negative lang siya. Let's go dito. Okay? And then, our point, which is yung negative, P over 2. Ayan. So, ito na yun. Meaning, bumaba na siya. Diba? Ito yun. And then this one also. So, okay na ito. Napatunayan na natin itong isa. Next naman natin. Ito naman. Ayan. So, dapat ganyan din daw yung behavior yung sunod natin na masusunod. Which is for our right side. So, i-label na lang natin dito right side. Right side. Ayan.
So we can have ranging din dito sa ating right side if nalilito pa rin kayo. Then we can have L over 2 must be less than X, but X must also be less than or equal to L. So bakit po ito ang naging range natin? L. Kasi si L po natin ay kinoconsider sa ating diagram na ito kasi as kabuuan na siya, meaning from start till end. Ano nga po ang from start till end natin? This one, which is L. Okay? So, proceed. We have here to identify the value or the equation for our V. Since wala nga tayong given values, we can do summation of forces ulit kay Y. Okay? Laging summation of forces lang tayo kay Y kasi hindi naman tayo pwede mag summation of forces kay X kasi share nga yung hinahanap natin. So, let us just equate it as V. Let us say it is equal to V. Ano? So, V, ganun din naman yan. Huwag kayo malito. It could be equal to 0. Para lang hindi na tayo mag-transpose. So, V is equal to, diretso lang to. Sulatin ko na kasi alam nyo na naman yan. Tayo SRB lang tayo. Ano? So, we have P and then, ayan. Ito na yung ating V. But, we can also simplify it pa. Okay, so V is equal to, ano yung ating V? So, we have W OL minus P over 2. And we have minus W X. So, ito po ang ating shear equation number 2. Okay? So, anong mapapansin natin dito sa ating shear equation number 2? I-box lang natin siya. And let us label it. As V na lang. V equation number 2. And so yung vertical or yung ating shear equation number 2, as you can observe, negative value lang po siya nitong equation number 1 natin. So meaning, ano po ang na-achieve natin? Napatunayan natin na same behavior sila ng point na to. But then, negative lang. So, pababa rin siya. Okay? Most likely, ganito yung behavior niya. So, pwede na rin natin siyang i-plot. So, let's say it's here. Ayan. And then, let's just connect it. Ayan. And then, it is next, last one. Napapatunayan natin na dapat pareha sila ng behavior, okay? So, para maging ganito na po yung itsura niya. Para maging symmetrical na siya, ano? Next, dito lang natin siya ilagay. And let us label it as end. Kasi ito yung start natin. Ito yung initial, diba? So, what we have to prove is that it is a negative value of our initial point, ni shear. So, pwedeng dito na lang din. So, let us label it as end. Here na. End point. Ayan. So, sa endpoint natin, si X po ay mag-i-equate na kay L. Magiging equal na siya kay L. Bakit? Balik tayo. Kasi nga, so from start till end, what was the distance? Simply L, okay? So, ayan. For us to determine this behavior, we have to consider all of the distance na na-cover ng ating components. Okay? So, V, ganun lang po ulit.
substitute lang tayo. Is equal to WOL plus P over 2. So baka malito kayo, bakit naging baliktad na ito kanina? Ito, P plus WOL. Tapos ito naging WOL plus P. Pares lang po yan. Ano? Ito lang po ay, napauna lang po ako ng sulat niya. Okay? So, same lang po yan. Minus W. Sana natin ito times si W. Sabi, X is equal to L. So, i-recta na natin siya L. And then, dahil kinoconsider na po natin ang lahat, kailangan kasama na si P. Kasi right side na tayo. So, minus P. Ayan. Next, let us simplify. V is equal to, sulat ko lang. I hope alam niyo na kung paano mag-simplify ng mga algebraic equation. Negative. Okay, so negative siya, no? And then, para hindi kayo malito, since ito na dapat yung sagot, para hindi kayo malito, pwede naman natin siyang gawin. Is equal to negative P plus W O L over 2. Okay, so parehas lang po yan, And then, we can box our final answer. Ito. Ayan. So, this one is our endpoint. Ayan. Okay. So, meron na tayong initial, merong pangalawa, and then yung ating gitna. Yung gitna natin na nag-drop, yung gitna natin na nag-jump, and then yung ating vertical equation 2, and then yung ating endpoint. So, ano mapansin po natin dito sa ating endpoint? If you will be able to observe. Ito po ay negative value lamang ng ating equation 1. Ulitin. So, napansin natin, ito po, yung endpoint natin ay negative value lamang nitong ating initial point. So, i-box din natin siya para tayo ay hindi malito. Yan. So, i-plot na lang natin siya. And, ibig sabihin, tama yung ating tama yung pag-compute natin. Kasi, nag-behave sila ng same way. So, connect lang natin yan. Bali ang kulay. Ayan. So, ganyan po nag-behave ang ating diagram. So, next naman, tapos na tayo sa vertical diagram. So, hindi ko na ilalabel to, no? Dahil nasabi ko na naman sa inyo kung saan ito nagaling. Sisikip pa kasi yung diagram natin if i-label pa natin siya. But then, what's essential is that nalaman natin paano nag-behave yung ating shear sa ating diagram. Okay? Next, dito naman tayo sa ating moment diagram. Kaya lang natin siya for moment equations. So, for our moment equation, since nagkaroon po tayo ng division or ng paghahati-hati ng sides dito sa ating shear, ibig sabihin, meron din dapat tayo sa ating moment. But then, kung dito po ay marami tayong hati-hati, pwedeng dito naman sa ating moment ay tatlong hati lang. We can go for the left side, for the middle, and then the right side. Okay. Let us now proceed. So, pagkuha natin ng sa left side muna tayo. So, let us say this is for the left side. I'll zoom it in para mas makita nyo. Ayan. So, summation of forces. Summation of moment. Ayan. Saan tayo magsa-summation of moment? I-equate natin yung moment sa zero. Para makuha natin lahat. Is equal to 0. Pero pwede rin na clockwise is equal to
counterclockwise. Ayan. So, magsimula po tayo dito sa ating left side. So, if nalilito kayo, para makatingin kayo sa diagram, kopyahin na lang natin itong diagram na to. Ano? So, pag ganito yung M natin, clockwise siya. So, we'll have M. Diretso ko na lang dito kasi same lang ito ulit ng sa SRB natin, no? So, M. Let us add our W times X. The distributed load po, baka malimutan nyo ano, tsaka ito. Okay? I hope gamay nyo na kung paano mag-consider ng mga distributed load. And we'll also have our X over 2. Ayan. X over 2. And then, we will equate it. Kasi lahat po ay downward na. So, we have here yung AY natin, which is, ano yung AY? Ito po. Kopya. P plus over 2. Ayan. And, distance niya, X. Ito po ang distance niya. Times X. And then, just simplify. Sisimplify ko na po siya ng diretso, ano? Alam na naman tayo mag-simplify. So, we'll have M is equal to ayan, so ito na po yung ating simplified version. Baka malito kayo, ang ginawa lang po natin ito is transpose ito. And pinag-combine. So, naging negative na siya. Sa halip maging plus, naging negative. Or naging minus. Ano po? And now we have our first value for our diagram. So, i-box lang po muna natin siya. And later on, i-plot natin siya. Okay. So, after that, enable natin siya ng moment equation or initial point na lang. Initial point. Ayan. And next, let us proceed sa ating midpoint or yung ating maximum moment. So, dito po natin yan ilalagay, ano? Pwede na naman natin siyang ilagay ngayon actually. Sige, ilagay na natin para hindi kayo malito. Let us use this. What color? This one. Ayan. So, sabi ay, ang M daw natin, yung initial point, P plus WOL over 2 times X minus WX squared over 2. So, saan po siya natin dapat i-plot? Meaning, hindi po siya equal sa 0, no? Kasi may mga over siya or ulit. Meaning, hindi po siya equal sa 0 kasi may mga values pa tayo dito. But then, we cannot accurately assume the values given in here kasi mga variables lang po ang meron tayo. So, let's say, nag-start na lang siya. Baka malito kayo, ha? Ang moment po natin is just hypothetically. Okay? So, halimbawa, nandito yung ating initial point. So, ito ang ating initial point. And then, next natin, napin natin si midpoint, which is dito po yan. Okay? Or yung ating maximum moment. So, proceed na tayo. Okay, so, label natin to ng, wala pa siya. Okay, so, i-label natin to ng midpoint. Okay. Or, okay, slash maximum max M or max moment. Okay? So, ayan.
How do we solve it? I-substitute lang natin si L over 2. Kasi bakit po L over 2 again? Ano po ang gitna natin? Divide 2, di ba? So, L over 2 lang. X is equal to L over 2. Ayan. So, just put all the equation or the expressions needed. M is equal to P plus W o L over 2. And then, yung X natin, ito diba? Substitute na ng L over 2. And then, what else do we have? We have this one. So, magiging minus W over 2 times L over 2. Ayan. Squared. Kasi squared itong x natin. Okay, simplify lang. So, simplify na natin yan ng diretsyon, no? Maalam naman mag-simplify ng algebra. So, we'll have W L squared over 4 plus ano sunod natin dito? P tapos L. Okay? Mata-times si L kay P at the W O L. So, we'll have PL over 4 and next minus W L over 8. Ay, may squared pala to. Ayan. WL squared. Okay? So, nasisimplify pa siya. So, let us simplify this pa. Hanggat kaya. Ano? Is equal to combine. Okay? So, we'll have W L squared over 8 plus PL over 4. Okay, so masisimplify po ba siya? Ayusin natin itong PL. Ay. PL. Over 4. So, hindi na siya masisimplify. Kaya ang gawin natin, babaksan natin siya. Kasi this is our midpoint already. Okay? And then, okay, so let us label it as midpoint. Midpoint. Or, ano po ang midpoint? Ang ating maximum moment. Okay? Ayan. So, pwede na rin natin siyang i-plot. Since nasa middle naman siya. So, analyze lang po ulit ng difference itong dalawa. Kung pataas ba or pababa. So, dito po, nag-minus tayo. Dito, nag-plus tayo. And then, may square din tayo dito. So, we assume na ito po ay pataas ang ating maximum moment or ang ating midpoint. So, let's say nandito siya. Ayan. And then, ano na lang hinahanap natin? Ang ating endpoint. So, dito, dapat ma-prove natin na pag ganito yung behavior niya, no? Kasi symmetrical nga po tayo. So, dapat maging pag ganito yung itsura niya. Ayan. So, proceed na agad tayo sa ating last step. Para sa ating right side. Ito sa side na to. So, label na lang natin siya ng right side. Okay. So, right side natin, we can do summation of moment again. Kagaya na ginawa natin sa left side, ganun lang din.
So we can have, ano naman, kunin ulit natin dito yung illustration para hindi tayo malito. Counterclockwise rather. Counterclockwise is equal to clockwise. Kasi M yung hinahanap natin. Ano? So, counter is equal to clockwise. So, idiretso na natin yan. Alam na naman natin paano kumuha niyan. So, M, then we'll have plus, we have P, kasi hagip dito yung P. Amen? And then, times natin siya kay distance. L po ito, ano? L. And then, plus, then equate natin siya kay clockwise. Ayan, so, last thing is, isi-simplify lang po. I hope alam niyo kung saan ito naggagaling, no? Dito lang po din yan galing sa mga values ng reactions natin na sinode natin kanina. And, ito naman po ay paglalagay lang din ng mga coordinates or yung ating mga components. So, simplify lang din. We'll have M, transpose tayo, is equal to, select ko na lang, no? And then, transpose again. Ayan, so, as you can see, tingin nyo ba meron pa itong ipapa-simplify? Wala na ano. So, ito na yung ating final or yung ating end point. So, i-label natin siya as end point. Ni moment. Ayan. So, ganun lang. Okay, so as you can observe, compare natin. This one is the initial. Ito ang negative na nahagip kay initial. So, tama naman, no? Equal naman siya. Diba? But then, ano po ang pinagkaiba nila? Dahil nahagip dito si P, nagkaroon po tayo ng P dito. So, ganito lang yan. Paano natin siya i-graph? Ibig sabihin lang, mas maging mababa yung value niya, but then hindi siya sobrang mag-exceed kasi yung pinamap po natin is considered as nasa middle siya. And diagonal po tayo nagka. But ang basis natin ng distance ay binase natin kay L over 2. So, meaning, nagkaroon lang po dito ng discrepancy kasi nga po, ang ginagawa lang po natin is analyzation or analysis of bending by using algebraic expressions. But if we have values here, then mas magiging clear po sa atin na both side must be equal to 0, and then if nag-equal to 0 siya, meaning tama yung ginagawa natin, but if not, meaning may mali po sa nagawa natin. But in here, of course, hindi mapipigilan na magkaroon ng discrepancy kasi ang gamit po natin ay variables lang, and also, diagonal po natin kinat yung ating shear diagram, and nahagip po ng kabila nating side yung ating point load, which has to be considered as well. And ito po yun na lang yung tinutukoy ko na pa-diagonal. Ayan. So, dapat po, again, ay makonsider lahat ng loadings na nag-a-act sa isang diagram or sa isang being or object para malaman natin ang behavior at ang accurate behavior ng ating diagram. Okay. So, i-plot na po natin siya. Let us just hypothetically expect or say na nandito siya. Mas mababa siya ng konti. For formality lang na sinunod natin yung value. Ayan. So, pwede na natin siyang i-connect. Okay. So, since it will be presented as a parabola. Ayan. So, ayusin natin. Ayan. So, ito po ang nabuo natin na diagram sa ating mga sinagutan. So, pakita ko lang po yung buong equation ni moment. Ayan. So, ito po for our moment. Ayan ang ating solution for moment. And for our
full solution naman po, let us zoom out this para mas makita nyo. So, ayan po ang ating full equation para sa ating diagram, para sa pagkuha natin ng diagram. So, again po, this is solving or the analysis of bending and the strength of materials by the use of algebraic equations. Okay? So, thank you so much po, and I hope you've learned something from my video, and I am looking forward to more tutorial videos with you.